Ipagbawal ang cellphone sa klase. Sa pinakahuling ulat ng Program for International Student Assessment o PISA noong 2022, ang mga estudyanteng Pilipino na edad 15 ang pinakamahina sa mathematics, science at reading comprehension kumpara sa iba pang mga estudyante sa Asia. Mahalagang maganda ang pundasyon ng isang estudyante sa tatlong asignaturang ito sapagkat ito ang magiging susi sa kanyang matagumpay na buhay sa loob at labas man ng eskwelahan. Bakit nakakadismaya ang performance ng ating mga estudyante? Maraming itinuturong dahilan, ngunit ang isa ay ang sobrang paggamit ng cellphone sa loob mismo ng eskwelahan. Noong 2 taon ng pandemya, nahirati ang mga estudyante sa paggamit ng cellphone dahil ipinagbawal ang pagpasok sa mga silid-aralan at sa halip ay ginawang online na lamang ang pag-aaral. Mula noon ay hindi na maawat o hindi na naaawat ang mga estudyante sa paggamit ng cellphone maging sa panahon ng klase sa loob ng eskwelahan. Ayon sa ginawang assessment ng PISA, 8 sa bawat 10 mag-aaral ay naiistorbo ng paggamit mismo nila ng cellphone o paggamit ng kanilang kaklase. Bunga nito na itala ang mga sumusunod na puntos ng pagbaba sa performance: 9.3 points sa mathematics, 12.2 points sa science, at 15.04 points sa reading comprehension. Wala na sigurong estudyanteng Pilipino ang hindi gumagamit ng cellphone. Batay sa ulat, 70 milyong Pilipino ang may cellphone. Ayon sa Electronics Hub, isang electronics information website, 32.53% ng isang araw ng bawat Pilipino ay ginugugol sa paggamit ng cellphone. Pinakamataas ito sa buong Asia at isa sa pinakamataas sa buong mundo. Kung hindi natitigil sa paggamit ng cellphone sa loob ng klase, lalo naman sa loob ng bahay. Sa halip na libro, cellphone ang hawak-hawak hanggang sa pagtulog. Kung ang matagalang paggamit ng cellphone ay nakakatalino, ang mga Pilipino na siguro ang pinakamatalinong estudyante sa buong mundo. Dahil sa masamang epekto ng paggamit ng cellphone sa loob ng eskwelahan, naghain ng panukalang batas si Senator Sherwin Gatchalian na ipagbawal ang paggamit ng cellphone at iba pang electronic gadget sa loob ng klase. Maliban na lamang kung ito'y gamit sa isang aktibidad, pangkalusugan o pang-emergency o kapag may field trip sa labas ng eskwelahan. Dapat ay maging batas ang panukalang ito sa lalong madaling panahon para sa kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Ang paggamit din ng cellphone sa loob ng eskwelahan ang sinasabing nagpalala sa bullying, konting bawas sa kalayaan, ngunit maraming dagdag sa karunungan. Sa eskwelahan ay maaaring makapagpatupad ng batas na kokontrol sa paggamit ng cellphone, pero paano sa loob ng tahanan? Sa tahanan, ang mababatas at tagapagpatupad ng batas ay ang mga magulang. Kailangan ding gumawa ang mga magulang ng batas at maghigpit na ipatupad ang naturang batas upang makontrol ang paggamit ng cellphone. Ang isa sa itinuturong dahilan ng paghina ng kaugnayang pampamilya ay ang kawalan ng panahong mag-usap-usap at masayang magkwentuhan. Sa halip na nag-uusap-usap, bawat isa'y busy sa paggamit ng cellphone at iba pang electronic gadget. Lubhang napakahalaga ng pagkukwentuhan sa pagtibay ng kaugnayan sa loob ng pamilya na inagaw ng cellphone at iba pang gadget. Kapag naisagawa ang hakbang na ito ng eskwelahan at ng pamilya, makalilikha tayo ng mga kabataang higit na matalino at mapagmahal sa pamilya. Ayan ang malungkot na balita tungkol sa paggamit ng mga cellphone ng mga kabataan. Lagi nating tandaan na ang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Pero anong nangyayari ngayon? Ang mga kabataan ay nasasangkot sa mga kaguluhan, mga bata pa
ay marami ng bisyo. Epekto ito ng makabagong teknolohiya ng panahon ngayon. Kaya ang paggamit o simpleng paggamit ng cellphone sa loob ng klase ay maraming tumututol. Dapat ipagbawal talaga ito para ang mga kabataan ay makapokus sa pag-aaral, para maging gabay nila sa kanilang magandang kinabukasan. Kaso hindi ganun ang nangyayari. Ang nangyayari ay negatibo at masama dahil na rin sa pagdami ng mga estudyante at kakaunting mga guro sa mga eskwelahan, lalo sa mga pampublikong paaralan. Kaya hindi magabayan na maayos ang mga estudyante. Kaya ang kabataan na pag-asa ng bayan ay ano ang nangyayari na sa ngayon. Dapat ito ay matugunan ng ating gobyerno sa lalong madaling panahon. Maaksyonan lalo ng ating presidente at ang kanyang gagawing DepEd Secretary